Yes, kamusta mga ka-chef nurse? Magandang umaga po sa inyo. So, nandito tayo ngayon sa pier at titingnan natin ang mga floats. Ating float competition, mga LGU. So, start tayo ngayon dito sa bayan ng Busuanga. At sila ang nakakuha ng first runner-up para sa island category. At nakakuha sila ng premyo na 300,000 pesos. Oh, ayan yung details. Talaga namang iconic ang kanilang float dahil makikita dito ang mga hayop na makikita sa Kalawit Safari. Wow. Dumako naman tayo sa bayan ng Balaba. Grabe talaga ang Balaba kasi iba na naman ang atake ng kanilang float ngayon. Sobrang daming details mga ka-chef nurse. Kaya naman nanalo sila ng best float sa island category. At nanalo ng premyo na 400,000 pesos. Makikita rin sa kanilang float ang iconic na Cape Melville Lighthouse. Ang Cape Melville ay gawa sa granite tower na may taas na 97 feet, which makes it as the tallest lighthouse in Palawan history. Makikita rin sa kanilang float ang simbahang katoliko at ang moske. Sinadya nila itong pagtabihin upang magsimbolo ng pagkakaisa para sa mas mapayapang pamumuhay. Alinsunod sa tema ng Baragatan Festival 2025 na pagtitipon ng mga nagkakaisang Palawenyo. Dumako naman tayo sa bayan ng Kalayaan. Makikita naman dito mga ka-chef nurse ang mga iba't ibang isda na makikita sa Kalayaan Group of Islands. Makikita naman sa taas ang mga bangka na may mga pangalan ng mga islang nasakupan nito. Kasabay ng panawagang West Philippine Sea. Atin ito! Ayun mga ka-chef nurse, dito na tayo sa bayan ng Nara, ang kanilang float. Na tinaguri ang The Rice Granary Capital of the South of Palawan. Makikita rin dito ang iba't ibang produkto ng Nara, gaya ng mais, nyog at iba pa. Ganda. Sa gawing likuran naman mga ka-chef nurse, makikita dito ang kanilang iconic na Estrella Falls. Talaga namang ginalingan ng Nara ngayon ang kanilang float. Kaya sila ang nanalo ng first runner-up sa mainland category. Dito naman sa may gilid mga ka-chef nurse, makikita ang Philippine Cockatoo na talaga namang abundant sa munisipyo ng Nara. Talaga namang nakaka-excite mga ka-chef nurse ang magiging float competition sa June 23 para naman yon sa open category mga ka-chef nurse. Kaya dapat abangan nyo yung mga ka-chef nurse kasi bonggang-bongga talaga yung mga float na entry nila. Dumako naman tayo sa bayan ng Coron. Iba rin ang atake ngayon ng float ng Coron mga ka-chef nurse. Sa harap mga ka-chef nurse, makikita ang rock formation. Pinapakita din dito mga ka-chef nurse ang mayamang diversity at mga coral reefs. Makikita din dito mga ka-chef nurse sa parting likod ang shipwreck na kasama sa historical landmarks na pinagmamalaki ng bayan ng Coron. At kasama din ito sa mapupuntahan sa kanilang island hopping. Ayan, Coron. Pumunta naman tayo mga ka-chef nurse sa bayan ng Araceli. Makikita dito mga ka-chef nurse ang dalawang babae na gumagawa ng mga produkto na mga pamaypay at mga bags. At makikita rin sa kanilang taas ang pawikan. O diba bongga? At sa taas naman ng pawikan ay ang Cambari Island. Sobrang daming details mga ka-chef nurse, kaya naman nanalo sila ng second runner-up sa island category at nakakuha ng premyo na 200,000 pesos.
Makikita naman dito sa gilid mga ka-chef nurse ang dalawang tao na nakasakay sa bangka at nanghuhuli ng orange crab. At isa ito sa pangunahing hanap buhay na mga nakatira sa Araceli. At dumako naman tayo mga ka-chef nurse sa gawing likuran. Makikita naman dito ang iconic na Nuestra Señora de Araceli, ang kanilang oldest church. Pumunta naman tayo sa bayan ng El Nido. Kilala ang bayan ng El Nido sa ibong balin sa sayaw at sa pugad nito na ginagawang nido soup. Ang pangunguha nito ay ang pangunahing hanap buhay ng mga lokal at katutubo sa El Nido. Kaya naman dito mismo pinangalan ang bayan ng El Nido. Makikita din dito mga ka-chef nurse ang iba't ibang isla na kasama sa island tour na ino-offer ng El Nido. Maging ang kanilang canopy walk na kapag naakyat mo ay tanaw ang kagandahan ng mismong bayan ng El Nido. Talaga namang napakaganda ng float ng El Nido kaya itinanghal sila na Grand Champion ng float competition para naman sa mainland category at nakapag-uwi ng 400,000 pesos. Puntahan naman natin mga ka-chef nurse ang float ng San Vicente. Kung titingnan nyo siya mga ka-chef nurse, akala mo simple lang siya pero napaka-intricate ng kanyang design at ng pagkakagawa. Bonggang-bongga o gumagalaw-galaw pa yung ulo ng pawikan. Ang theme nila mga ka-chef nurse ay ang Marine Wildlife Conservation at kasama doon ang mga pawikan. Trivia muna tayo mga ka-chef nurse. Alam nyo ba na sa San Vicente ginaganap ang pagpapakawala ng mga hatchlings ng itlog ng pawikan? Ito ay upang ma-preserve at mapadami pa ang populasyon ng pawikan sa San Vicente. Isa naman sa materyales na ginamit upang mabuo ang float ay ang bunga ng palm trees na maingat na pinagdikit-dikit upang mabuo ang masterpiece na ito. Marahil nagtataka kayo mga ka-chef nurse, bakit ang baba ng sukat ng float ng San Vicente? Alam nyo ba na pick-up na sasakyan ang ginamit dito? Kailangan pa nilang baklasin ang katawan ng pick-up kasama ang mga pinto nito upang mapababa ang sukat ng mismong float. Kaya naman kudos sa effort ng LGU San Vicente. At dahil sa kanilang pagiging creative, nakamit nila ang second runner-up at nakapag-uwi ng premyong 200,000 pesos. Dumako naman tayo sa bayan ng Taytay. Kakaiba naman ang pinakita na disenyo ng bayan ng Taytay sa kanilang float ngayong taon. Sa harap, makikita ninyo ang tatlong mukha na nagsisimbolo ng mga mukha ng katutubong warriors sa bayan ng Taytay. Makikita dito ang iba't ibang mga produkto na maaring mabili sa bayan gaya ng mga sariwang gulay at prutas. Na-feature din dito ang agar-agar na isa sa pinagkukunan ng mga kabuhayan ng lokal. Ang Taytay ang pangalawa sa may pinakamalaking industriya ng pag-agar-agar sa Palawan kasunod sa Agutaya. Mayaman din ang bayan ng Taytay sa industriya ng pagtatahong. Kaya naman isa rin sa mga materyales na ginamit ay ang mismong shell ng tahong. Sa gilid naman nito mga ka-chef nurse, makikita ang malikhaing paggamit ng buho, maging ang mga bulaklak nito. Kaya naman napakaganda rin ng disenyo ng kanilang float mga ka-chef nurse. Trivia ulit mga ka-chef nurse, alam nyo ba na sa laki ng float na ito ay 7 araw lamang ginawa? Kaya kahanga-hanga ang float ng bayan ng Taytay. Bagamat gahol sa oras, maganda naman ang kinalabasan ng kanilang paggawa. Dumako naman tayo sa huling float mga ka-chef nurse, ang bayan ng Sofronio Española. Ang float ng bayan ng Española ay nagtataglay ng konsepto ng Mount Mantalingahan, ang pinakamataas na bundok sa lalawigan ng Palawan. At soft launching na rin ito ng Mais Festival na ginanap noong nakaraang buwan ng Mayo. Gawa itong float na ito mga ka-chef nurse sa materyales katulad ng kawayan, nipa, buri at pandan. Sa gawing itaas mga ka-chef nurse, makikita ang tila malaking basket na tinatawag na tingkep na salitang katutubo na nagsisilbing sisidlan ng mga lokal na nagsasagisag ng pamumuhay at ng malikhaing sining ng mga taga Sofronio Española. Ayan, pupuntahan naman natin mga ka-chef nurse sa gawing unahan itong tinatawag na pengma na nagsisilbing takip ng tingkep na nagsisimbolo ng resilience ng mga tribong Palawan, Jamamapun at mamamayan ng Española. At dito na nagtatapos ang aking vlog mga ka-chef nurse. See you ulit sa susunod na mga adventure. Bye!